Para sa aming gawaing 7th, the last word, para gulitain ang araw ng Panginoon. Ay, na pumasok na po sa ating panambahan. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mag-alay ng maiksing panalangin. Ate po, iyo po ang ating mga ulo at ako ay manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay. Lord God, sa hapon na ito, Lord, dinadalangin po namin na buksan mo ang bawat pandinig, spiritual pandinig ng nandito po sa simbahan mo. Maraming salamat, Lord God, sa iyong proteksyon na nakarating kami sa iyong manambahan. Lord, ulitin ko po, buksan mo ang mga daluyan ng mga spiritual na daluyan, Lord God, lalo-lalo ng puso at isip, Lord. Nawa, Lord, itong aking ihayag ay titimo sa kanilang mga puso, Lord God. Lord, bigyan mo ako ng buong tapat upang ihayag ang iyong salita, Lord God, sa hapon na ito. Wala kaming magagawa, Lord, kung wala ikaw. So, ibibigay namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang salitang sinabi ng Panginoong Hesukristo bago siya nalagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo at ating mababasa sa aklat ng Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang salitang patawarin mo sila ay nagpapakita na tayo ay nakasakit o nakagawa ng kasalanan laban sa ating Panginoon. Ngunit, ano nga ba ang nais ipaunawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Sa kabila ng lahat ng kanyang nararanasan, paghihirap, sakit at pagtitiis, ay nakuha pa rin niya patawarin tayong lahat. Ang salitang pagpapatawad o sa English ay forgiveness. Ito po ang nakuha ko po na dalawa lang po ang kinuha ko ng meaning po, English. Ang una is the act of forgiveness, the pardon of the offender by which is considered and treated as not guilty. The forgiveness of enemies is a Christian duty. Second is the action of process and of forgiving or being forgiven. Tayo mga Kristiyano, ano naman ang ating magiging response kung sakali dumating ang panahon na mayroon nagkakasala sa atin? Kaya ba natin silang patawarin? Dapat rin natin silang patawarin sapagkat ang Diyos na siyang unang nagpapatawad sa atin. How much pa tayo na tagasunod ni Kristo?
Sinabi po sa Mateo 6, talata 14, 15, sapagkat kung ipinatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, patawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo tinatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng Ama ninyo na nasa langit. Tayo nakakaalam sa katotohanan. At dinala dito sa simbahan ni Kristo Jesus, ano ang ating gagawin para malaman ng tao na nasa kadiliman na ang pagpapatawad ay utos ng Panginoon. Ang gagawin nating paraan upang malaman nila ang utos ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ito, alam na po natin ito, na dapat ihayag po natin ang salita ng ating Panginoon. Turuan ang mga tao sa katotohanan para malaman nila ang katotohanan. Kung hindi natin ito gagawin, manatili sila sa kadiliman. Kawawa po ang mga tao na nasa labas po. Kasi iba na ang ating panahon ngayon. Malapit na talaga po ang Panginoon babalik. Kaya kung tayo'y naghahayo sa isang linggo, isang pieces, kung pwede po, doblihin na po natin. Kasi kawawa po yung mga tao na nasa kadiliman. Hindi nila alam ang katotohanan. Ano ang gagawin ng mga tao para siya patawarin ng Diyos? Ang gagawin ng tao, una, lalapit ka sa Diyos. At ito ay nagpapakita ng humbleness. Pangalawa po, confess. Pag-amin o pagsabi ng totoo sa ating Panginoong Diyos. Ang paraan para makuha natin ang forgiveness, huwag tayong magtanim sa ating ng galit at huwag tayong maghihiganti. Kasi po, ang nangyayari ngayon dito sa ating sanlibutan, puro na paghihiganti. Wala na po ang forgiveness o pagpapatawad sa tao. Kaya, sinabi po sa Romans 12, talata 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyan sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, i-release natin ang ating mga puot sa ating mga ligid. Kaya sinabi sa talata na ang Panginoon na po ang gaganti. Totoo nga ba na hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa? Yes, kung sa paningin ng Diyos ang pag-uusapan. Dahil sa simula pa lamang alam na ni Jesus ang kanyang trabaho patungkol sa kaligtasan. At ito ang hindi nakikita ng marami dahil binulog sila ni Satanas ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. Alam natin na lahat na tayo ay nagkatanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon. At alam na din natin ang mga naging sakripisyo niya para sa atin. Binuhis niya ang kanyang buhay at dumalat ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Kaya nararapat lamang na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban bilang ganti sa kanyang kabutihan. Kaya gawin natin ang mga dapat nating gawin upang hindi tayo mapapahamak. Sinabi po sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng
gawin ang mabuti. Ngunit hindi niya yun ginagawa, ay nagkasala. Maliwanag po sa Santiago 4, talatang 17. Kaya po, tayo na nandito po sa simbahan na ito, alam na po natin ang mali at alam na rin natin ang mabuti. Kaya bantayan po natin ang ating mga kilos at galaw. Tayong mga magulang na may mga anak dito na, papayag pa po tayo na ang ating anak para maging kabayaran sa kasalanan na hindi naman natin ginawa. Sino po dito ang mga magulang na may anak? Papayag ba po tayo na isakripisyo natin ang ating anak na hindi naman niya ginawa ang kasalanan? Siguradong hindi po tayo papayag. Bakit? Dahil hindi naman ang ating anak ang nagkasala. Bakit siya ang magbabayad? Pero ang Ama na nasa langit, ginawa niya yan alang-alang sa atin. Inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang matubos tayo sa kasalanan. Sa kasalanan na ito. Dahil may layunin tayong lahat, tinatawag tayo ng Diyos sa simbahan na ito. Dahil may layunin ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi aksidente na narito tayo sa simbahan na ito. Tinatawag ka! Tinatawag ako! Tinatawag tayong lahat ng Diyos dahil mahal na tayo. At ayaw niyang mapahamak ang bawat isa sa ating nananalito. Napakabuti po ng Diyos at patuloy niya padama ang kanyang pagmamahal. At ito'y ating nararanasan hanggang ngayon. Kaya anuman ang biyayang natanggap natin mula sa Kanya, ito'y ating ipagpasasalamat. Bigyang pagpahalaga sapagkat minsan lang ang pagkakataon na ito. Huwag nang lalayo, huwag nang mamihila, huwag nang tumalikod. Nagutos ang Diyos sa mga tao magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Ang sabi ng Diyos, tayo'y magsisi at sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng repent, complete change of mind and change of direction. Ibig sabihin, mga kapatid, talikuran mo na ang kasalanan. Kumplitong pagbabago po ang hinihingi ng ating Panginoon. Baguhin mo na ang iyong buhay. Baguhin mo na ang iyong ugali. Baguhin mo na ang iyong pananaw. Sinabi sa Korinto 5:17, kaya kung nakipag-isa ka na sa Kristo, ay isang tao, isa na siyang bagong linalang. Wala na ang dati yan, pagkatao. Sa halip, ito'y napapalitan na ng bago. Ang Diyos ay pinatawag na tayo sa ating mga kasalanan. At atin nang natanggap ang katotohanan. Kaya, kailangan hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat hindi na muli ipapato si Kristo sa krus upang ika'y patawarin. Patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang siyang ulang nagpapatawad sa atin. Ilang beses ko na ba nasaktan ng Diyos?
na ba siyang sinuway? Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsuway at pagpatigas, iniibig ka pa rin ng Diyos. Iniibig pa rin tayo ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinalimutan niya ang lahat ng ating kamalian. Basta susunod at maging tapat lang tayo sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen po. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isinasama kita ngayon sa paraiso. Tayo po'y pumikit, ako po mag-alay ng maikling panalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa araw na to na kami nandito ngayon nakikinig ng inyong salita. Ngayon sa araw na to, itong abang lingkod na sa inyong harapan, inyong ginamit bilang instrumento, Lord. Langisan ninyo po, Lord, ang labi na nawa po, Lord, lahat ng aking sambitin ay nawa tumimo sa puso ng bawat isa na nakikinig. Na nawa po ito ay aming maisang buhay at madagdagan ng aming karunungan sa araw-araw. At nawa, kayo na po, Lord, ang magbalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito pa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Amen. Makita natin sa versikulong ating binasa ang kalooban ng Diyos patungkol sa taong tunay na naniniwala o nananampalataya sa Kanya. Kung atin ito ikumpara sa panahon ngayon, may dalawang klase ng tao na sasambit sa bersikulo. Ang taong naniwala na siya ay Diyos at isang tao na hindi naniwala. Ipinagtanggol ng isang taong ito, parehas silang makasalanan, kapatid, tandaan natin. Pinagtanggol ng isang makasalanan ng ating Panginoon. Naniwala siya na siya ay Diyos sa mga oras na nandun sila ngayon nakapako sa krus. At pinagtanggol niya ang salita, ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi siya natakot na ihayag ang kanyang pananampalataya sa Kristong ito. Pinatunayan at dahil dito pinatunayan ni God na siya ang Diyos at sinabi na ako siya na dadalhin siya ngayon sa paraiso. Kung tayo ngayon ang nandoon sa krus, maniwala ba tayo na siya ay Diyos? Nakita natin yung tao na katabi natin, duguan, at siya naghihingalo. Naghihingalo. Maniwala ka kaya na siya ay Diyos? Ang tao ngayon, kapatid, hinayad niya na pinagtanggol niya ang pangalan ng Kristo. At dahil doon, pinangakuan siya ni God ng kaligtasan. Tayo, tanong, sigurado na ba tayo na tayo makapagkamit ng kaligtasan? Bakit? Ano na ba ang nagawa natin para sa Diyos? Sa tingin ba natin ay sapat na kung ang ginawa natin sa Diyos? Gusto ni God na makapiling natin siya sa langit. Gusto ni God na tayo na nandito na naglilingkod sa Kanya ay nandun tayo sa langit, makapiling natin siya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang tanong, mayroon ka bang pananampalatayang sapat? Nakasaad sa Santiago 2 verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kung ang pananampalataya lamang ang kaya natin maihayag sa harapan ni God, kung ang pananampalataya lamang ang
magtitiwala kay God once na natapos na ang ating buhay, hindi siya sapat. Faith alone cannot save. Kung pananampalataya lang ang meron, ay hindi ito makapagliligtas sa atin. Merong ibang tao sinabi na once na niligtas ka rin, ay maliligtas ka na. Merong ibang tao na nagsabi na pananampalataya mo lang ay sapat na. Hindi sila naniniwala na kailangan mong kumilos para sa Diyos. Hindi sila naniniwala na ang Diyos meron siyang binigay na criteria sa atin. Kung pananampalataya lang mga inaasahan ng tao, di sana lahat ng tao ay maliligtas, ay makapunta sa langit. Ngunit meron talagang binigay si God na criteria sa tao. Pansinin natin yung tao dun sa bersikulo na nakatabi ni God. Naniwala siya kay God. Ngunit syempre, dahil kaya siya pangakuan ng kaligtasan dahil pinagtanggol niya ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, may ginawa siya para kay God. Hindi lamang siya naniwala na si God yung katabi niya, ngunit pinagtanggol niya pa. Kaya kapatid, hindi lamang sa pananampalataya ang kakailanganin ng tao para maligtas, ngunit kailangan natin ang gawa. Ang tanong, ano ba makakamtan natin kung tayo lang sa sarili natin? Kung tayo lang sa sarili natin ang kumikilos, kung kahit anong klaseng effort gawin natin, kahit anong klaseng pagbuhos natin ng oras natin, kahit anong klaseng pagbuhos natin ng ating mga talento, walang silbi ang lahat ng iyan kung wala si God. Hindi tayo magtatagumpay kung ano mang pangarap sa buhay ang meron tayo. Hindi natin makakamit yan kung wala si God. Hindi ba natin naintindihan, kapatid, na kasalanan ang hindi magtiwala sa Diyos? Bakit? Dahil tayo ay naging unfaithful. Tayo, pananampalataya, tayo na believer, sabihan tayo na tayo ay unfaithful, hindi ba gano'ng kasakit yun? Kung sa sarili lang tayo nagtiwala at di tayo naniwala na si God, na siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Si God, nakita ka niya sa bawat oras. Nakita ka niya na kung ano yung mga kahirapan na nadanasan mo, kilala ka ni God. Pero, bakit hindi ka nagtiwala sa Kanya? Bakit hindi tayo naniwala sa Kanya? Siya yung tumulong sa atin sa oras ng kagipitan. Ngunit tayo, hindi natin naalala ang Diyos kapag tayo na yung nasa kasiyahan. Hindi natin naalala si God kapag nandun na tayo sa ibang mundo. Meron na tayo sariling mundo. Would you cry for God when it's already too late? Would you regret everything once you are already at the worst situation? Nasaan ang pananampalataya sa Diyos? Hindi ba't panlalapastangan ang hindi magtiwala sa Diyos? Hindi kinilala ng tao ang Diyos? Bakit natin hinayaan na tayo ay magkasala? Sinabi sa Roma 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Punishment is inevitable. Kahit ilang beses pa natin nasubukan na takbuhan ng ating mga problema, ay hindi tayo makakaalis. Tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin sa oras ng kahirapan. Amen. Siya ang tuloy na magbibigay sa atin ng daan patungo sa kagalingan. Ipaglaban natin ang salita ng Diyos. Ipaglaban natin si Jesus Christ. Dahil sa dulo ng lahat ng hindi makakalimutan ni God kung ano ang ginawa mo para sa Kanya. Amen. Lahat ng gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mayroong gantimpala. Lahat ng tao, kapatid, nagnais na sila'y malangit. Lahat ng gusto ng eternal life. Kahit paglabas mo pa lamang dyan sa mga tambay, mga tao na nasa ospital ngayon, naghahabol ng kanilang hininga, hinanap nila si God.
swerte tayo na nandito sa loob ng panambahan dahil tayo ay pinili ni God. Tayo na nakarinig ng salita ni God at tayo na sumunod sa Kanya. Gusto ni God na makasama niya tayo at gusto niya makapiling ang tao doon sa Kanyang paraiso. Dahil ang langit, ginawa naman to ni God para sa atin na naglilingkod. Ano ba ang meron sa langit na ito at kung bakit nais ng tao? Sinabi sa Pahayag, chapter 21, verse 3 to 4. Tignan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtatangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Dito sa mundo, iba't ibang klaseng kahirapan ang ating nadaranasan. Maraming hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maraming problema at paulit-ulit na lamang ang cycle na nangyayari sa ating buhay. Puro na lang kalungkutan, kasakitan, kapighatian at kamatayan. Ngunit, pag nandun na tayo sa langit, kapag naghari na ang Diyos, wala na, lumipas na ang dating mga bagay. Lahat ng mga bagabag sa atin ay mawawala at mapapalitan na ng comfort sa ating mga puso. Ang kahirapan ay mapapalitan ng kasaganahan, ang kalungkutan ng kagalakan, at ang kamatayan ng buhay. The world is beyond salvation, mga kapatid. Beyond salvation na siya dahil unti-unti nang binabalot ng kaaway ang mundo. Malapit nang babalik muli ang Panginoon. Kaunting panahon na lamang ay babalik siya muli upang maging judge. At kung ang tao ay patumpik-tumpik lamang, hindi natin mararanasan itong langit na to. Pinangako ni God ang kaligtasan sa mga lingkod niya na kumikilos. At sinabi niya pa, kung ano ang imagination natin, kung ano itsura ng langit, ay hihigitan niya ito. Beyond our imagination, hihigitan niya dahil ang Diyos makapangyarihan siya. Hindi lamang na malilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. At sa ating pagtapos, bigyan ko tayong lahat ng tanong sa isipan natin. Kaya ba natin ipagtanggol ang ating pananampalataya hanggang sa dulo ng ating buhay? Paano kaya kapag ikaw na mismo ang tinutukan ng patalim at tinanong, are you going to deny Jesus or die? Pipiliin mo ba na ipagtanggol ang salita ni God o kamatayan? Paano kaya kung mahal naman natin sa buhay? Kapag mahal natin sa buhay ang nasa patalim, o kaya ang ating pangarap ang nakasalalay, kaya ba natin na ipagpalit ito para sa ating pananampalataya sa Diyos? Praise God kung kaya natin gawin. Dahil ganito ang klase ng pananampalataya na gusto ni God na mayroon tayo. Darating ang araw na tayong lahat ay lilipas din. Habang may pagkakataon pa ay dapat natin sundin ang kalooban ni God. Be motivated that one day tayo ay lilipas. Dahil di natin dapat katakutan ang kamatayan. Dahil tayo ay pinangakuan ni God ng buhay na walang hanggan. At dito na lang po nagtapos. Thank you. Na binanggit ni Jesus bago siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo na pinamagata, "Woman, behold thy son." Sa Tagalog, Gina, narito ang iyong anak. Bago tayo magpatuloy, ako po'y mag-alay ng isang panalangin. Dakilang Diyos, buhay at
makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na mayroon kaming time, Panginoon, na pagbulay-bulayan ang iyong salita. Naway, Panginoon, sa oras na ito, imulat mo kami sa katotohanan, Panginoon, patungkol sa iyong salita, O God. At aming buong puso tatanggapin, O God, sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Sa aklat ng Juan 19:26 hanggang 27, nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Gina, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay ang ina ni Jesus. Sa panahong iyon, kitang-kita ng dalawang mata ni Maria kung paano pahirapan si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung paano siya pahirapan ng mga tao na manipusta sa kanya. Pero kahit masakit para kay Maria, na makita si Jesus sa oras na iyon, hindi niya pinigilan. Bakit? Dahil lubos na nauunawaan ni Maria na dapat maganap kung ano mang mangyayari kay Yesu Kristo. Kung tayong mga ina, makita natin ang ating anak na sinasaktan, pinapahirapan, hindi natin kaya. Bakit? Madapak nga lang ang aking anak, grabe na ang takbo ko. Pero yun, papahirapan, tuguan, hindi ka ba mag-alala? Pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Dahil napaunawa niya kay Maria na dapat yung maganap. Papakadalhin ko po kayo sa 4 na katanungan na nagsisimula sa A, ba, ka, da. Ano nga ba ang relasyon ni Jesus at ni Maria? Sa ibang katuruan, naniniwala sila na si Maria ay ina ng Diyos. Ina ng Diyos? Pag sinabi kasi nating ina, ibig sabihin may anak. Pag sinabi nating ina, nauna sa anak. Pero sinabing ina ng Diyos, nauna si Maria sa Diyos. Noong panahon ni Abraham, meron ng Diyos. Pero wala si Maria. Paano masabi na ina si Maria ng Diyos? Doon tayo sa katotohanan. Dito sa atin na nakakaalam na kung ano ang tunay at buong katotohanan. Alam natin na si Maria ay instrumento lamang ng Diyos. Si Maria ay pinagpala ng Diyos at pinili upang magkatawang tao si Jesus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Bakit? Kung hindi magkatawang tao si Jesus, saan siya manggaling? Baka magulat ang tao. At alam natin na si Jesus ay kailangang magkatawang tao para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Dahil kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. Pangalawang katanungan. Bakit tinawag ni Jesus na ginang si Maria ng mga oras na iyon? Kung ating iisipin, sabi ng iba, walang respeto si Jesus kay Maria. Bakit niya re-respetuhin si Maria? Higit siyang nakatataas kahit kanino. Higit siyang makapangyarihan sa lahat. And for your information, ang word na ginang ay hindi po kawalan ng respeto. Tinawag niya si Mariang ginang at ito'y may paggalang pa rin. Pero ang daming tao na nagagalit, bakit walang respeto si Jesus tawagin niyang ginang si Maria? Pero si Maria, hindi nga nagalit kay Jesus nang tawagin siyang Maria. Bakit? Dahil alam ni Maria na hindi niya talaga tunay na anak si Jesus. At tapos na ang gampanin niya dito sa lupa para
Diyos walang respeto, hindi totoo. Sabi sa kanyang salita, Lucas 1, 46 hanggang 49. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya po kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin na kong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Si Maria nga, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Maria nga, inangkin niya ang kanyang sarili na tao lamang siya at alipin ng Diyos. Sinong aangkin na alipin pero Diyos sa ibang tao? Maging si Maria, nasasabik ang nagagalak sa kaligtasan na nagmumula kay Jesucristo. Bakit? Dahil alam niya na pag hindi siya sumamba, hindi siya maligtas. Pag hindi siya naniwala kay Jesucristo, hindi siya maligtas. Kaya tayo kapatid, gumising ka, ibulat mo ang iyong mata, talasan mo ang iyong pandinig. Sa oras na ito, narinig mo na ang katotohanan. Kaya doon ka na sa simbahang nagtuturo ng buong katotohanan. Doon ka na sa simbahan na alam mo na tunay ang tinuturo. Narinig mo na sa oras na ito. Ikaw na ang makapagdidesisyon kung anong simbahan ang iyong inuupuan ngayon. Pangatlong katanungan. Kanino hinabilin ni Jesus si Maria? May paghabilin nang sabihin niya, narito ang iyong ina. In that moment, sino yung taong hinabilinan niya ng oras na yun? Walang iba, kundi yung alagad niya na nanatili hanggang dulo, which is si John the Beloved. Alam natin na meron tayong pamilya literal o biological. Pero that moment, bakit kaya kay John the Beloved niya hinabilin si Maria, hindi sa mga kapatid? Dahil alam niya na si John the Beloved ay sumusunod sa kaniyang salita. Alam niya na mapapalagaan ni John the Beloved ang espiritual na buhay ni Maria. Dito sa ating panahon, meron tayong pamilya kasama natin sa ating tahanan. Pero hindi lahat ng pamilya kasama natin sa simbahan. Hindi lahat ng pamilya, pag pinili mong maglingkod sa Panginoon, susuportahan ka. Hindi lahat ng pamilya, pag pinili mo si Jesus sa iyong buhay, susuportahan ka. Ang sakit lang kasi isipin kung sino pa yung pamilya natin dito sa mundo. Sila pa yung hindi natin kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sakit lang na maglingkod nang hindi mo kasama yung pamilya mo. Ako, na nakatayo dito sa inyong harapan, masakit. Sobrang sakit ang mawalan ng isang magulang. Bakit? Nung time na nawala ang ina ko, na-realize namin, hindi namin siya nadala sa simbahan. Na-realize namin na sobrang halaga ng pamilyang magkakasamang naglilingkod sa Panginoon. Ang sakit lang na kung sino pa yung pamilya namin, sila ba yung nag-uudyok sa amin lumayo sa Panginoon? Sila ba yung pamilya na nagbibigay sa amin ng kaninaan? Pero hindi nila nauunawaan na higit na mahalaga para sa Panginoon ang spiritual na pamilya. Ako, na nakatayo sa inyong harapan,
Alam kong alam ninyo na hindi buong pamilya ko ang nandito sa simbahan. Pero lahat tayo ay mangarap. Mangarap tayo na madala sila dito sa simbahan. Gusto ng Diyos na ma-build natin ang pamilya dito sa simbahan. Bakit? Higit na mahalaga sa Kanya ang spiritual life. Sabi sa Kanyang salita, Lucas 8:19 hanggang 21. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa Kanya. Dahil sa dami ng tao, kaya may nagsabi sa Kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nila makita kayo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Ibig sabihin, higit na mahalaga kay Jesus. Nakamakabuo tayo ng pamilya dito sa simbahan. Kung hindi ka mahal ng pamilya mo, dito ka sa simbahan, maraming magmamahal sa'yo. Kung hindi ka tanggap ng pamilya mo, dito sa simbahan ka tanggap-tanggap ka. Bakit? Dahil walang pinipili si Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin pahalagahan ang pamilya natin dito sa mundo. Mahalaga sila. Kaya naisin natin na makasama rin sila sa kaligtasan dahil masakit na makita ang iyong ina, iyong ama, at iyong mga kapatid na nagdurusa habang ikaw nasa langit na nagpapala, nagsasaya. Sobrang sakit. Kaya kung gusto natin pati sila maligtas, huwag natin ipagdamot ang kaligtasan. Huwag natin ipagdamot ang salita ni Jesus. Bakit? Para yung sa lahat. Huwag natin silang iwasan kung tayo inuusig nila. Kunin natin ang kanilang loob at dalhin dito sa simbahan. Pang-apat na katanungan. Darating ang panahon na babalik si Jesucristo. Ang tanong, handa ka na ba? Kaya't ating panghawakan ang relasyon natin kay Jesus. Bakit? Dahil kung tayo ay mananatili hanggang dulo, kung tayo magsisikap na mamabilang sa kanyang pamilya, sobrang saya na makasama sa tunay na tahanan na hinanda niya para sa atin. Manatili tayo, kapatid. Nandito na tayo sa tunay na pamilya. Nandito na tayo sa tunay na simbahan. Kaya huwag ka nang aalis at lalayo pa sa Panginoon. Pagtibayin mo ang iyong relasyon sa Kanya. Sa paanong paraan? Wala ka nang ibang gagawin, kundi ang sumunod sa kalooban ni Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Madalhin sa ika-apat na salita ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bago siya malagutan ng hininga. At ang ating pong teksto ay mababasa sa Marcos 15:34. Ang sinabi po doon, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero bago po tayo magsimula, ako po'y mag-alay ng panalangin at sa ating pong pagtatalakay ng salita ng Diyos. Ating pong ngayon ang ating mga ulo at pigit ang mga mata. Hallelujah. Aming Diyos, dakilan, banal at makapangyarihan, Lord. Maraming pong salamat sa oras na ito na kami po ay nagkatipon-tipon, Lord. Sa oras na ito, ang bawat puso na narito, Lord, ibuksan mo po at ang pangapangunawa, Panginoon. At gayon din sa buhay ko, Panginoon, ikaw nawa ang gumamit sa oras na ito. At gayon din, Lord, i-anoy mo ang aking lapid. Na po ang tapang kong maiiyak ang iyong dakilang salita. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Aking ko pong ibinibigay ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' mighty name I pray, we say, Amen. Amen. Sinabi po sa Marcos 15:34 na Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko,
bakit mo ako pinabayaan? Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, napakalaking katanungan kung talaga bang pinabayaan si Kristo ng Ama nung nakapako siya sa krus. Kung ihahalin tulad po sa buhay natin, kapatid, sa Panginoon, napakalaking tanong sa ating mga Kristiyano na pinabayaan ba talaga si Kristo nung Ama. Pero kung ihalin tulad natin siya sa buhay natin, kailan ba ito nangyayari sa ating buhay na akala natin wala si Lord sa atin? Siyempre, pag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, suliranin, at higit sa lahat ng kabigatan sa ating mga loob. Totoo po yan. Na minsan akala natin na ang Panginoon ay walang tugon sa ating buhay. Na minsan akala natin ang Panginoon ay walang tulong sa ating mga buhay. Pero mali pala yun, kapatid. Hindi pala totoo na hindi kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hinahayaan lamang po ng Panginoon ang ating mga nangyayari sa ating buhay. Nang sa gayon ay malaman po ng Panginoon at lalong-lalo na natin na tayo'y sinusubok ng Panginoon para tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, sinabi po dito, kapatid, sa unang Korinto 10:13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kaya tayong mga Kristiyano, wala tayong karapatan na magrereklamo sa Ginoo dahil sinusubok tayo. Bagamat ang mga naunang Kristiyano ay sinubok din bago tayo subukin. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan ng ating pananampalataya ay dapat papatibayin natin. Papatibayin natin ang ating pananampalataya nang sa gayon ay sa atin malugod ang Ginoo. Hallelujah. Kaya tayo, kapatid, sinabi dito sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y susubukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraang upang malampasan ito. Ganun po kabuti ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Siya po ang nagbigay ng pagsubok. Siya din po ang magbibigay ng tulong sa ating mga Kristiyano. Hallelujah. Kaya kapatid sa Panginoon, kaya pala pag naiisip natin na minsan wala si Lord sa atin, hindi pala yun totoo. Totoo yung kapatid. Pagamat example, si Job, ang buhay ni Job, di ba? Nakita ba ni God ang nangyari kay Job? Malabong hindi. Bagamat si Job, nakaranas po si Job ng mga pagsubok, kasakitan, at iba pang mga pagsubok, suliranin sa kanya sa buhay niya. Ngunit ang Panginoon, hindi siya pinabayaan. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, huwag po tayong magrereklamo sa Panginoon. Sapagkat pag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, basta ano pa dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Kagaya na nangyari kay Job, kapatid. Si Job nakaranas ng mga pagsubok, pero pagkatapos ng maranasan ng mga pagsubok na iyon, siya po ay nagkamit ng pagpapala. Kaya tayong mga nakakaranas ng mga pagsubok, suliranin sa Panginoon. Dapat natin tiyak na sa ating sarili na isipin natin na may pagpapala tayong makakamit sa Panginoon. Totoo po yan, kapatid. Hallelujah. Kaya kapatid, ito ang oras na dapat papatibayin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kung ikaw man ay nakakaranas ng pagsubok, kung ikaw man ay nakakaranas sa iyong buhay na suliranin, kung ikaw man ay nakakaranas ng mga pagsubok na hindi mo makayanan, lumapit ka sa Panginoon sapagkat nasa Kanya ang kaginhawaan. Sinabi sa Bible, ang mga nahihirapan ay bibigyan ko ng kapahingahan. Nang sa gayon, tayo ay magkakamit ng pagpapala sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Sinabi po dito, kapatid, sa unang Pedro 1:7, ang ginto ay nasisira, pinaparaan sa apoy upang malaman kung dalisay, talagang dalisay. Gayon naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Kristo. Alam ko, mga kapatid sa Panginoon, na nandito tayo sa lahat na nandito,
wala man tayong sapat na kakayanan, wala tayong kayamanan sa mundo, wala tayong may pagmalaking kayamanan na pang elite people, pero sinabi po sa Bible, kung may tunay po tayong pananampalataya, ang ating pong pananampalataya ay masigit kaysa ginto. Tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, ang pananampalataya natin, ang pinakamagandang regalo na natanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Totoo po yan. Kahit na ang pananampalataya mo ay maliit, sinabi ng Panginoon, kaya mong maalis ang bundok at mapunta ito sa dagat. Ganon kabuti si God sa ating buhay. Kaya kapatid sa Panginoon na nandito ngayon, I encourage you kapatid na kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, suliranin, huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sinabi po dito sa 2 Pedro 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon magsisi ang lahat ng mga makasalanan. Dahil ayaw ni God na mapahamak ang sino man. Kaya tayo po na narito ngayon, hindi po ito aksidente na napunta tayo dito. Kundi may plano po ang Panginoon sa ating buhay. Ang buhay mo, ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat, pag pinagamit po natin sa Panginoon, tiyak na makakatanggap tayo ng pagpapalamig mula sa Kanya. Amen. Amen. Kaya kapatid, I encourage to all us na nandito ngayon, maraming beses na nangungusap sa atin ang Panginoon. Maraming beses na nangusap ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, maghayo ka, magpayonirin ka, magpastor ka. Ngunit anong ginagawa natin? This time na nasa end times na tayo, dapat ipagamit na natin ang puspusan ng ating sarili nang sa gayon maraming tao ang maligtas. Kawawa ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan na hindi natin pinahagian. Kaya pagdating ng takdang panahon sa judgment, kapatid, sisihin pa sila ni God kung hindi sila nahayuan? Hindi po, tayo po sisihin ni God. Maraming beses nangusap ang Panginoon. Maghayo ka, magpayonirin ka, magpastor ka. Dapat tuparin natin, kapatid. Hindi tayo binasen, hindi tayo nilaan ni God dito sa simbahan para lamang maging membro, kundi lahat ay maging leader. Ganon kabuti ang Panginoon. Kahit na mga salanan tayo sinawag niya sa tunay na simbahan, sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay grabe kadakila. Sinabi sa John 3:16 na, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ko po, lahat na nandito ngayon, gusto po natin ma-receive ang buhay na walang hanggan. Ngunit ano po ang gagawin natin para ma-receive ito? Siyempre, susunod po tayo sa Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, huwag natin ipagdadamot sa ibang tao ang kaligtasan na nakamit natin, ang kaligtasan na natanggap natin, dahil kawawa sila pag hindi nila nalaman ang katotohanan na nanggaling sa Biblia. Kaya tayo nandito ngayon, gagamitin ako, tayong lahat ng Panginoon para i-extend ang expansion ng Kingdom of God. Ganun ka po si God. Dahil ayaw ni God na maraming mapapahamak, ayaw ni God na maraming maiimperno. Kaya ka nandito ngayon kasi gagamitin ka niya para marami ang maligtas. Amen? Hallelujah. Kaya sinabi po dito sa 1:16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong mag-expect na hindi tayo makakaranas ng pag-uusig. Huwag tayo mag-expect na hindi tayo makaranas ng pagsubok. Dahil kung mismo nga si Kristo ay naranasan niya ang pagsubok, how about us na nandito ngayon? Kaya kailangan dito, mga kapatid sa Panginoon, para tayo ay magtagumpay, kailangan titibayan daw natin ang ating loob. Kasi ganun si God.
Alam niyo kung bakit? Dito pa lang sa mundo, tinitrain na tayo ng Panginoon. Dito pa lang sa mundo, sinasala na niya tayo para pagdating sa langit, andun na ang kasaganahan. Andun na ang Panginoon. Hindi na natin kailangan doon maghahayo sa langit. Ang kailangan na lang natin dito, doon sa langit ay magpupuri nang sa ganon maparangalan natin ang Panginoon Diyos na dakila at tapat sa lahat ng kanyang pangako. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya kapatid, tayong mga Kristiyano, tayo po'y ilaw at asin ng sanlibutan. Hindi po pwede na magki-Christian ka, tapos lahat ng kasalanan mo, hindi mo tatalikuran. Kailangan tatalikuran mo. Kapag tinalikuran mo na ang kasalanan mo, huwag mo na lilingunin. Kaya nga may kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. Pag sinabing no turning back, hindi ka nababalik talaga sa iyong kasalanan na kinagawian. Hallelujah. Kaya tayo nandito ngayon, kung tayo man nakakaranas ng panghihina sa ating mga pananampalataya, huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Dahil ang Panginoon, nakikita niya lahat ng ating pinagdaraanan, ang lahat ng ating pinagdaraanan ay papalitan ng Panginoon ng kaginhawaan. Amen. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi na ang ating pananampalataya ay mas higit kaysa kayamanan. Walang silbi ang kayamanan dito sa mundo, temporal lang yan. Ibig sabihin, panandalian. Kaya nga sinabi sa Bible sa Colossus 3:2 na isa-isip natin ang mga bagay makalangit. Kasi pag sinabing bagay makalangit, wala na itong hangganan. Hindi ito nasisira. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo nasisira talaga. Kaya tayo, bilang isang Kristiyano, dapat talaga pinapahalagahan natin ang mga bagay makalangit, gaya ng paghahayo, kapatid. Alam niyo po ba sa gulod, mga kapatid, grabe talaga ang paghahayo doon. Pahinga lang ng mga youth, lalo na yung mga women sa men's doon. Ang pahinga lang ng mga youth doon, mga membro doon is Lunes lang. Grabe kasipag talaga. Doon pa lamang kapatid, sinasala na ng Panginoon lahat ng mga Christian o lahat ng mga kanyang membro na nakasakop sa RCJC Gulod at sa buong RCJC. Doon pa lamang po, sinasala na po tayo ng Panginoon na dito magdaranas tayo ng mga paghihirap. Di ba kapatid, napakahirap nga maghayo? Di ba? Paano pa kaya kapatid kung tayo hindi Kristiyano? Hindi tayo mahayuan. Kaya patungo ang ating kaluluwa. Napakabuti ni God. Kaya ikaw, ako, dinisay tayo ni God dito para ihayag ang kanyang salita. At sa ganito na lamang po. Sabihin ko lang ang sabihin. Sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon, tayo na po ay dadako na sa ikalimang salita ng ating Panginoong Hesukristo bago siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo na atin pong matatagpuan sa Juan 19:28. Alam ni Jesus na tapos na ang kanyang misyon at para matupad ang nakasaad sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Bago po tayo mag-proceed, mga kapatid, aniyahan ko po ang bawat isa na tayo panandali ang manalangin sa Panginoon. O God, hallelujah. Lubos ka naming pasalamatan aming Panginoong Hesukristo sa mga oras na ito na kami dinakong mo sa simbahang ito, aming Diyos. Dalangin ko, God, na patuloy mo po akong gabayan, bigyan ng lakas at patnubayan mo ang aking labi na buong tapang, buong lakas may pahayag ang iyong salita, aming Panginoon. At hindi mo sa bawat puso, isipan, Panginoon, ng makikinig ang aking mga sasabihin. Yun lamang po, aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang ikalimang salita ng ating Panginoong Hesukristo, bago siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo, nauuhaw ako. Alam ba natin kung bakit ito sinabi ng Panginoon? Alam ba natin ang dahilan at rason kung kaya't ito'y sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ang literal na rason, mga kapatid, kung kaya't ito'y sinabi ng Panginoon ang kaniyang ikalimang salita, ay
dahil tuyot na ang kanyang lalamunan at kailangan pa niyang malinaw na may deklara ang iba pa niyang salita alang-alang sa katuparan ng kasulatan. Kung atin lang iisipin, mga kapatid, grabe ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Matubos lang tayo sa krus ng Kalbaryo. Matubos lang ang ating mga ginawang kasalanan. Kahit sinong tao, mga kapatid sa Panginoon, kahit tayo, hindi tayo papayag na angkoy ng pagkakasala ng iba. Tama po ba, mga kapatid sa Panginoon? Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagreklamo. Kung ang ating Panginoon nga, kung ang tao nga ay nagre-reklamo sa Panginoon, kung ang tao nga ay nagdedemand sa Panginoong Hesukristo, pues si Jesus Christ ay hindi siya nagreklamo, matubos lang tayo sa ating mga kasalanan. Ikaw ngayon na nakaupo dyan, kapatid sa Panginoon, baka hindi mo pa naranasang latiguin, baka hindi ka pa naranasang hirakan ang buong pagkatao mo, pero baka isa ka sa mga nakakasakit ng damdamin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya imulat natin ang ating mga mata, kapatid sa Panginoon, dahil naghirap ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para lamang sa ating mga pagkakasala. Kung ang tao nga hindi maipakita ang tunay na pag-ibig, pues ang ating Panginoong Hesukristo ay pinakita niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa ikatutubos ng maraming tao. Ang mga tao, mga kapatid sa Panginoon, ay palaging nagre-reklamo sa Panginoong Diyos. Pero pag nag-utos si God, lumalayo sa pagtawag niya. Pag nag-utos si God, lumalayo sa mga tugon niya. Bakit ganon ang pag-iisip nating mga tao? Bakit ganon ang pag-iisip ng maraming tao? Dapat man lang na-appreciate natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikatutubos ng ating mga pagkakasala. Bakit ang mga tao lumalapit lang sa Panginoon pag may kailangan? Panginoon, kailangan ko ng trabaho. Panginoon, kailangan ko ng pera. Panginoon, kailangan ko ng pagkakakitaan. Pero ang tanong, sumusunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Pero ang tanong, naialay niyo na ba ng buo sa ating Panginoon ang kanyang buhay? Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagkulang. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagkulang. Matubos lang tayo sa ating kasalanan. Kaya tayo, mga kapatid sa Panginoon, imulat mo ang iyong mata na hinahanap din ng Panginoon ang dati nating pag-ibig sa Kanya. Kung dati nga excited tayong magsimba, excited tayong sumunod sa kalooban niya, ngayon, nasaan na? Nasaan na ang pag-ibig natin dati sa Panginoon? Nasaan na ang una nating pag-ibig sa Panginoon? Ang Diyos ay may feelings din. Ang Diyos ay nasasaktan din katulad nating mga tao. Ang Diyos ay may puso. Nasasaktan ang Panginoon sa mga tao. Nasasaktan ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, dapat ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos nang hindi masayang ang paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw na nakaupo dyan, ako, tayong lahat ay manatili tayo sa pag-ibig sa ating Panginoon. Alalahanin mo ang dati mong pagbuhay. Alalahanin mo ang dati mong first love sa ating Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon ba nagaganap mo pa rin ba ang tungkulin mo sa Panginoon? Hanggang ngayon ba nagaganap mo pa rin ang tunay mo pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid sa Panginoon, nang hindi masayang ang pagkapako ni Kristo sa krus, dapat sumunod tayo sa kanyang kalooban. Nang matuwa at mapasaya natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil yun lamang maipapakita natin ang tunay nating pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga sinabi sa John 14:15, if you love me, you will
siya malagutan ng hininga, ay nagpapaalala sa atin ng matinding paghihirap. At iyon lamang po mga kapatid. Sa Diyos na Isang mapagbalang hapon po sa bawat isa sa atin mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo na po ay dadako sa ika-6 na salita ng ating buhay na Diyos bago siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Na ating matatagpuan sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Pag natanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na!" Iniyupo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Anayahan ko po ang bawat isa na ating ipikit ang ating mga mata at iyo po ang ating mga ulo habang ako po'y mag-alay ng maikling panalangin. Minsan pa, Panginoong Jesus na banal at makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, aming Diyos, patuloy ka naming pasalamatan, papurihan at dakilain sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin na narito sa inyong panambahan. Salamat sa katagumpayan na patuloy po ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa tsansa na kami po muli ay narito sa inyong panambahan upang aming muling alalahanin ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko, O Diyos, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, titimo sa aming puso at tatak sa aming isipan kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, na handa kang ialay ang iyong buhay alang-alang sa katubusan ng mga makasalanan. Maraming salamat, aming Diyos. Amin pong inilalagak sa inyong kamay ang lahat ng mangyayari sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Bago pong malagutan ng hininga ang ating buhay na Diyos sa krus ng Kalbaryo, isa sa kanyang mga nasabi o isa sa salita na kanyang nasabi ay, "It is finished," o naganap na. Bakit kaya nasabi ng ating buhay na Diyos ang katagang ito? Finished means, bago tayo magpapatuloy kapatid, na atin munang alalahanin o ating aralin, ano ba ang ibig sabihin ng salitang finished? Finished means entirely done. Ibig sabihin, natapos mo ang lahat. Sa isang karera, kapatid, hindi ka makakaabot ng finish line kung hindi ka magsisimula. Hindi ka makakaabot ng finish line kung hindi ka mag-step forward o uusad. In short, you need to do an action. Kailangan ng pagkilos, kapatid. Now we can see that Jesus said, "It is finished." Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay may inumpisahan, meron siyang nagawa. At ang paggawa na ito, kapatid, ay humantong sa isang katagumpayang natapos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ginanap ni Kristo sa mundong ito na kailangan nating alalahanin? Ating tingnan, alalahanin, at balik-tanawin ng pansamantala kung ano ba ang mga nagawa ni Kristo nung siya pa ay naririto sa mundo. We know, kapatid, na inalay o ginawa ni Jesucristo kung ano ang kalooban ng Ama. Jesus finished His mission dahil naunawaan ni Kristo, kapatid, naunawaan ni Kristo na ang kanyang layunin sa lupa ay tuparin ang kalooban ng Ama na nasa langit. At kailangan niyang tapusin kung ano ang ipinapagawa sa Kanya. Naunawaan ni Kristo kung ano ang kalooban ng Ama at voluntaryo niyang inialay ang kanyang buhay alang-alang lang sa katubusan ng mga makasalanan. Dito mga kapatid, ating makikita napakaraming storya sa Biblia kung saan ating makikita na si Jesucristo mismo ay naging masunuri o obedient sa Ama. Nakita natin sa lahat ng mga pinagdaanan ni Kristo, sa lahat ng ginawa niya sa mundo, kapatid, walang pagre-reklamo niyang sinunod ang kalooban ng Ama. Alam natin kung gaano kahirap, ano ang mga pinagdaanan ni Kristo, kapatid. Ngunit ni minsan ay hindi nagreklamo ang Diyos na pagod na ako, Ama. Ayoko nang gawin ang mga iniutos mo sa akin dahil pagod na ako. Wala, kapatid, walang reklamo na lumabas sa bibig ni Kristo sa lahat ng kanyang mga ginawa. Dito natin makikita, kapatid, na mismong ang ating
Panginoong Hesukristo ay naging mabuting halimbawa pagdating sa pagiging obedient. Just imagine, kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ngunit kahit na siya ay Diyos, kapatid, nagawa niyang magpailalim, nagawa niyang sumunod, nagawa niyang sundin kung ano ang kalooban ng Ama sa Kaniya. Ating mababasa sa Filipos 2:6-8 kung gaano nagpakumbaba ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng ipinagtagubilin sa kanyang kapatid. Dito natin makikita na ang pag-obey, ang pagiging obedient ay may kaakibat ng pagiging magpakumbaba. Dahil hindi mo gagawin ang isang bagay, kapatid, kung hindi ka marunong magpakumbaba. Amen. At lahat ng utos ng Ama ay si Hesukristo ang gumawa. Hindi siya nagpatulong, kapatid. Hindi niya ibinigay sa iba ang kanyang trabaho, kundi kanyang sinarili. Kanyang pinatunayan, kapatid, na kaya niyang gawin kung ano ang iniutos sa kanya ng Ama. Ano ba ang mga iniutos sa kanya ng Ama? Ilan dito ay ang pag-iebanghelyo ng mabuting balita. Alam natin, kapatid, na bata pa lang si Hesukristo, siya na po ay nasa simbahan. Siya na ay nangangaral ng mabuting balita. Nagpagaling si Kristo ng mga may sakit. Nagpalayas ng mga demonyo. Nagpatawad sa kahit na anong uri ng pagkakasala ng tao. At naghirang ng mga alagad. Lastly, Jesus is the biggest and the greatest example of love. Si Jesucristo ang pinakadakila at ang pinakamagandang halimbawa pagdating sa pagmamahal, kapatid. Dahil noon pa man, hindi na naniniwala ang lahat ng tao sa Kanya na siya ay Diyos. Ngunit sa kabila nito, tuwing may lumalapit sa Kanya, Panginoon, pagalingin mo kami. Jesucristo, pagalingin mo kami. Ang ginagawa ng Diyos, kapatid, Kanya po tinutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Sa kabila ng mga bagay, sa kabila ng mga paratang, sa kabila ng mga salita na lubos na nakasakit sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginawa ng ating Diyos ay dahil ito po ay layunin niya sa pagparito niya sa mundong ito. Sa kabila ng mga bagay na naranasan ng ating Panginoon, sa kabila ng mga pangyayari na sobrang nakasakit sa kanyang kalooban, kapatid, inalay niya ang kanyang buhay bilang katubusan sa lahat ng ating mga kasalanan. At dahil dito, kapatid, naunawaan ng ating Panginoon, kaya niya inialay ang kanyang buhay dahil naunawaan ni Hesukristo na ang kanyang misyon sa mundong ito ay palayain ang mga tao mula sa kasalanan. Na ating mababasa sa Efeso 5:2. Mabuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Let's see, kapatid, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa akin, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, na handa niyang ialay ang kanyang buhay alang-alang sa matugunan ng kanyang misyon sa buhay na ito. Tulad ni Kristo na may tunay na pag-ibig sa bawat isa sa atin, kanyang inialay ang kanyang buhay at binigay ang lahat alang-alang sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Now that we are claiming that we love God, ano ang dapat makita sa isang taong mayroong tunay na pagmamahal kay God? Naunawaan ng ating buhay na Diyos, kaya niya ginampanan ang kanyang misyon sa mundong ito. Because Jesus Christ deeply understands that the purpose of His life is to set the sinners free. Naunawaan ng ating Panginoon na ang rason kung bakit siya ay pinadala ng ating Ama dito sa lupa ay upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Naunawaan ni Kristo, kapatid, na ang buhay ng tao, ang buhay ko, ang buhay mo, ang buhay ng bawat isa sa atin ang nakasalalay sa kaniyang misyon. At dahil sa pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama, tayo, ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama at muling makasama sa ating Panginoon sa langit. Kagaya ni Kristo, mayroong misyon ang bawat isa
bawat isa sa atin. But the question is, alam ba natin kung ano ang ating misyon sa buhay na ito? Ang Panginoong Diyos ay hindi nagtatangi. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng characteristics, iba't iba tayo ng pangugali, iba't iba ang ating mga family backgrounds. Ngunit sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, kapatid, si Kristo ay hindi nagtatangi. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, gaano man kaliit ang kasalanan mo, lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating buhay na Diyos. Ikaw at ako ay may itinakdang misyon na dapat nating gampanan. Kailangan nating itatak sa ating puso, sa ating isipan, at lubos nating maunawaan na ang layunin natin sa mundong ito ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, kung may magtatanong sa iyo, bakit sa ano, para saan ka namubuhay? Now you know the answer, kapatid. Namumuhay ka, may buhay ka, binigyan ka ng Diyos ng kalakasan dahil layunin mo na gampanan kung ano ang nais, ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung usapang pagmamahal lamang ang usapan, kapatid, wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ni Kristo sa atin. Ngunit nakakalungkot isipin, mga kapatid ko sa Panginoon, na kapag ang tao, ang isang Kristiyano na nag-claim na mayroong tunay na pagmamahal kay Kristo, tuwing may pinagdadaan ng pagsubok, tuwing may problema, tuwing may kapikatian, o kung ano pa mang pinagdaranasan ng tao, nagkakalimutan niya ang kanyang pangako sa Diyos. Nagkakalimutan ng tao kung gaano niya ay pinangako ang mga bagay sa Diyos. Nakakalimutan ng tao, nakakaligtaan ng tao kung ano ang kanyang mga ipinangako sa Diyos, kapatid. Bakit sa tuwing nakakaranas ng mga pagdaraanan ng tao, nakakalimutan ng tao sumunod sa kalooban ng Diyos? Bakit laging nasasaktan natin ang ating Panginoon? Bakit tuwing may pinagdadaanan ka, bakit laging nadadamay si God? Bakit ka lumalayo, kapatid? Bakit ka tumatalikod sa Panginoon? Bakit ka nangihina? Bakit ka lumiliban sa simbahan? Dahil yan sa panghihinang pinagdaraanan mo, kapatid. Kaya kung ating papansinin, maraming tao ang tumalikod sa ating buhay na Diyos. Maraming tao ang hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung tunay mong minamahal, kung meron kang pag-ibig na tunay, kapatid, iyong gampanan ang iyong misyon, kapatid, ang partisipasyon mo sa mga gawain ng panambahan, nangihina ka man o hindi, may problema ka man o hindi, may pinagdadaanan ka man o wala, magpakita ka sa simbahan, tuntin mo, kung ano ang iyong pinangako sa Diyos, kapatid. Dahil tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, na ang pagtupad natin sa misyong iniatang sa atin, ang siyang maganapan ng buhay ng bawat isa sa atin sa mundo. Ating alalahanin na may hangganan ang buhay ng lahat ng tao. Wala sa edad ang kamatayan. Mapabata ka man, mapamatanda ka man, malakas ka ngayon, mahina ka ngayon, walang nakakaalam kung kailan ka susunduin ni kamatayan. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ka lamang, kapatid. Kaya habang may buhay ka pa, habang buhay ka pa, habang may lakas ka pa, sundin mo ang utos ng Diyos. Sundin mo at kapanan mo ang misyong ibinigay sa iyo. Dahil hindi natin hawak ang bukas. Walang nakakaalam sa bukas, kapatid. Kaya bakit ka nangangamba sa iyong bukas? Bakit ka natatakot sa iyong bukas? Gayong walang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas sa ating mga buhay, kapatid. Ilagak mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos. Nang sa gayon, hindi ka mapaparibara sa iyong buhay. Kaya habang hindi pa uli ang lahat, atin na pong tugunin ang panawagan ng ating buhay na Diyos. Hindi po ito ang oras na kung saan tayo ay tatalikod pa, tayo ay manghina pa. This is not the time for that, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi na ito ang oras ng ating pagtalikod. Hindi na ito ang oras ng panghihina natin. Kundi ito ang oras na kung saan dapat tayo, ang bawat isa sa atin ay nag-iinit dahil malapit na babalik ang ating buhay na Diyos. Kaya dahil sa ating pagtugon sa
madadaya mula sa bitag ni Satanas. At ganun din po ang ating gagawin sa mga tao pang hindi pa nakakilala kay Kristo. Maawa tayo sa kanila kapatid na sila'y hawak pa rin ni Satanas magpahanggang ngayon. Bilang pangwakas at encouragement sa bawat isa sa atin mga kapatid ko sa Panginoon, mag-iiwan po ako ng isang katanungan. Tulad ng ginawang pagtupad ni Kristo sa kanyang misyon noong nandirito pa siya sa lupa. Handa ka bang tapusin ang misyong ibinigay at ibibigay pa sa iyo ng ating Panginoon? Ating patunayan ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagganap sa ating misyon. Ayon sa Juan 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. Kaya kung tunay ang pag-ibig natin sa ating Diyos, kapatid, patunayan mo na tunay ang pag-ibig na meron ka para sa Kanya. According to John 9:4, dapat tayong kumilos habang may araw pa. Dahil darating ang araw, kapatid, na hindi na talaga tayo papayagan na maghayag pa ng salita ng ating buhay na Diyos. Ang pagkakataon ay ibinigay ng Diyos ngayon. Ngayong araw, kapatid, ang pagparito mo sa lugar na ito, ang pagparito mo sa simbahan na ito, ikaw man ay miyembro, ikaw man ay bisita, ikaw man ay dating backslider na muling nagbalik loob sa Panginoon, hindi po ito aksidente, kapatid. Hindi aksidente ito. Tutuan na yan. Ang nakikinig ng salita ng ating buhay na Diyos. Lahat ng pangyayari sa buhay mo, kapatid, ay alam ng Diyos. At isa ang kaganapan na ito sa mga bagay na itinakda ng Panginoon. Habang may pagkakataon pa, habang may tsansa pa, habang hindi magmabalik ang ating buhay na Diyos, ating gampanan, ating sundin, ating tugunan kung ano ang misyon na ibinigay sa atin ng buhay ng Diyos. Nang sa gayon, kapag tayo ay hanggang nasa katapusan ng ating buhay, o kaya tayo ay mababalikan ng ating buhay na Diyos, taas noon nating masasabi na, Lord, it is finished. Nagampanan ko na kung ano ang iyong misyon sa buhay ko. Walang pagsisisi tayong tatayo at buong kasiguraduhang haharap sa harapan ng Diyos batay sa ating mga nagawa. Muli, ang ika-6 na salita ng Diyos bago siya malagutan sa krus ng Kalbaryo. It is finished. The Bluetooth device is ready. Hallelujah. Tayo na po ay dadako sa ikapitong huling salita na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo bago siya panagutan ng dunia, na matatagpuan sa Lucas 23:46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito, nalagot ang kanya. Bago po ang lahat, kapatid, nais ko na magpahilalim tayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay yuyuko at ako po ay maghandog ng napakaikling panalangin para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga ang pag-ibig mo, Panginoon, kaya nagawa mong ialay ang iyong buhay para sa sangkatauhan. Kaya Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, na lubusan nawa naming maunawaan ang iyong nais iparating sa aming buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sige po. Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Isang napakagandang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya.
hanggang sa huling sandali, hanggang sa huling salita, hanggang sa huling lakas ng ating Panginoon. Ang kanyang isip sa Diyos pa rin nakatuon. Kapatid, mayroong salitang sinabi ang Panginoong Jesucristo na importanteng malalaman natin. Ano ba ito? Yung salitang commit o yung ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Espiritu sa Diyos. Kaya nga kung papansinin natin, lahat ng ginagawa ng Panginoon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nga kahit na yung kaisa-isang panalangin ng Panginoon para sa kanyang sarili, ay hindi, alam niyang kahit na ang kanyang sarili panalangin ay pwedeng hindi ditinggin ng Diyos. No, ay pinalangin niya na kung maaari, ilayo sa kanya ang kopa ng paghihirap. Pero ano ang mangyari? Panalangin niya sa huli. Hindi ang kanyang sariling kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban ng Ama. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Nangalay na ako. Kasi nauunawaan ng Panginoon na higit sa ating mga sariling kagustuhan ay mayroong dapat na maganap. Iyon ang kalooban ng Amang nasa langit. He offers everything He does completely to the Father God. Kaya nga sa ating buhay, minsan may mga panalangin tayo. Pangarap, sariling kagustuhan, mga prioridad. Pero kailangan mong maunawaan na mayroong kalooban ang Panginoon sa iyong buhay na dapat magaganap higit sa iyong kagustuhan. Kaya kung sakali man na meron tayong mga panalangin na hindi pa tinutugon ng Diyos, huwag kang madi-discourage. Bagkus magpatuloy ka pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Gaya na ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, na kahit na yung panalangin niya ay hindi dininig, na kung maaari ilayo sa kanya ang kopa ng paghihirap, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kapag sinabing ipinagkatiwala mo ang iyong buhay sa Diyos, kailangan mauunawaan mo na hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Na kahit na ikaw ay sumatan dahil sa mga pagsubok, walang ganang lumalo ng gawain, dahil ka man ng Diyos sa lugar na hindi mo gusto, hindi ka komportable, wala kang ibang gagawin, kundi ang sumunod pa. Kapatid, ang commitment ay hindi dahil sa feelings lang o dahil sa gusto mo lang. Ang commitment, kahit hindi gusto ng katawan mo, ay gagawin mo pa rin dahil iyon ang pangako, iyon ang panata mo sa Panginoon. Katulad ng nakatapada sa Panginoon, na ipako siya sa krus. Ano man ang mangyari, ay nagtiwala pa rin siya sa Diyos at hindi siya nagtanim ng sama ng loob o pag-aalinlangan. Kung totoo pwedeng tumakas ang Panginoong Jesucristo ng panahon na yun na ipapako siya. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi iniisip niya, paano ka maliligtas kung tatakas ang Panginoon? Tayo ba? Kapag may mga pagsubok pa tayo, iniisip na natin ang Panginoon. O baka naman pag tayo maranas ng matinding kahirapan, iniisip natin na lalayo tayo sa presensya ng Diyos. O baka naman pag mayroon tayo mga pagsubok na pinagdadaanan, grabe ang reklamo mo sa Diyos na Panginoon, ano ba namang buhay ito? Kung kailan ako naglingkod sa iyo, saka naman ako nagkaganito. Kailangan mong maintindihan na ang paglilingkod sa Panginoon na hindi dahil sa gusto mo lang. Kailangan mong maunawaan na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dahil sa puro pagpapala lang. Kapag ikaw ay nag-commit sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit malagay pa tayo sa alanganin, ay susunod pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. So we must commit ourselves to the Lord wholeheartedly. Pinakita ng Panginoon na sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Na kahit nasa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, hindi iyon naging dahilan para mawalan siya ng pananampalataya. Kaya nakakalungkot na sa buhay ng Kristiyano, kapag dumaranas ng pagsubok, dinideny si Kristo, na imbis sana the more kang dinadaan ng Diyos sa pagsubok, the more mo itinataas at pinagkakatiwala ang iyong sarili sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang mga naranasang kagubit, mga panlalait, hindi siya naghiganti, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, bagkus ipinagkatiwala niya lahat sa Panginoon. Hindi man ikaw yung nanakit sa Panginoon nung panahon niya, pero hindi mo alam, patuloy mo palang sinasaktan ang damdamin ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa mo ng kasalanan. Pero ang Panginoon ay hindi pikon.
Kaya patuloy niya tayo binibigyan ng chance. Kaya huwag natin sayangin ang chance na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay magbago at talikuran ang ating mga ginagawang kasalanan. So when we commit to the Lord, we must follow God whatever may happen. Kahit na ikaw ay usigin man, kailangan hindi ito maging hadlang sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. O pagbantaan ka ng iyong asawa, nahihiwalayan ka, o hindi ka na pag-aaralin ng iyong magulang kasi na-born again ka na, kailangan hindi ito maging hadlang sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo na ialay nyo na ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Maraming tao ang nag-alay sa Diyos, pero ang tanong, kinalugdan kaya ng Diyos ang alay ng tao? Maraming tao ang hindi nauunawaan kung ano ba talaga ang alay na hiningi ng Panginoon. Yung iba, lalo na sa panahon ngayon, nagpepenitensya, nagpapapako sa krus. Para saan? Para daw sa paghingi nila ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Pero hindi nauunawaan ng tao na sapat na ang minsang pinako ang Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Wala nang ibang hiningi ang Panginoon, kundi ang ialay mo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi kung pwede ka na ang tao patatawarin sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus, di sana hindi na bumaba ang Kristo para magpapako sa krus at ibunin tayo sa ating mga pwede pala eh. Diba? Pwede pala. Sayang ang effort ng Panginoon kung gano'n. Pero alam ng Diyos na hindi kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Kaya si Kristo na mismo ang bumaba para tubusin tayo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ano ang gagawin ng tao pagkatapos magpapako sa krus? Pagpapako nila sa krus, makita mo sila sa kanto, itin ng sigarilyo, umiinom ng alak para saan? Para papamanhin ng kanilang sugat. Kasi na may sugat sila. Pero hindi. Papamanhin daw ng kanilang sugat. Pero kung papansinin natin, ano ang gagawin ng tao pagkatapos siya magpapako sa krus? Hindi naman siya tumalikod sa kasalanan. Ang hinihingi ng Panginoon ay ang ialay mo ang iyong buhay ng may kabanalan. Ang pagsunod sa kabanalan. Kaya kung tutuusin ang kaligtasan na hatid sa atin ng Diyos ay libre. Walang bayad. Kasi kung ang kaligtasan na babayaran, baka walang mahirap na maligtas. Bakit? Paano ko nasabi? Maraming mayaman na hindi makukontento sa isang kaligtasan lang. Kung nabibili ang kaligtasan maraming mayaman na hindi makukontento sa isang kaligtasan lang. E di ano mangyayari? Bibili sila ng bibili hanggang masecure ang kanilang kaligtasan. Hindi itong mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan, hindi sila makakabili. Bakit? Magmamahal eh. The more na mataas ang demand, the more na magmamahal ang value. Kaya kung tutuusin ang kaligtasan na hatid sa atin ng Diyos ay walang bayad. Kasi kung pera ang basihan, baka walang mahirap na maligtas. Biruin mo insurance ka, hindi afford ng lahat ng tao. Paano ba kaya kung kaligtasan nila? Contribution nga sa simbahan, ang daming reklamo ng tao. Ano ba namang simbahan niyan? Puro contribution na lang. Ano, yung trabaho ko para sa simbahan na lang, hindi na ako kakain. Ano kahit sa offering nga na hindi maibigay ng buo sa Diyos, sa simbahan, sa pangangailangan ng simbahan ng Diyos. Hindi naman yan para sa tao. Hindi naman yan para sa pastor. Ginansya yan ng Diyos sa buhay mo. Kasi patuloy kanyang pinagpapala. Patuloy kanyang iniingatan. Nakulat ka na lang kapatid kapag wala ka na maibigay. Saka ako sasabi, Panginoon, magpalain mo ko para may maibigay ako sa simbahan. Kaya
Kaya kung tutuusin ang kaligtasan natin sa atin ng Diyos ay libre. Walang bayad. Amen? Walang bayad. Kaya ikaw man ay mahirap ngayon o mayaman, kayang-kaya ka iligtas ng Panginoon. Ano ang kailangan mo gawin sa pagin? Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Kaya wala kang madadahilan sa Panginoon na ang sasabihin mo, Panginoon, ang kaligtasan mo kasi may bayad eh. No! Ang kaligtasan na hatid sa atin ng Diyos ay libre. It's all about your choice kung susunod ka ba sa Diyos o hindi. Hanggang sa huling lakas, inialay niya ang kanyang sarili. Na kahit na hindi na kaya ng kanyang katawan, ay pinilit niya pa rin para lang tayo ay mabigyan ng kaligtasan na hindi mababayaran din naman. Ikaw ba, hanggang kailan mo ba kaya magtiwala sa Panginoon? Hanggang kamatayan ba? O baka kaya lang natin magtiwala sa Panginoon kapag may hinihinging pagpapalit? Pero pagdating ng kahirapan, hindi mo na makita ang Kristiyano na sumusunod at nawawala ang pananampalataya ng parang kulang. Kaya nga pagdating ng kahirapan, si Kristiyano hindi mo na makita sa simbahan. Tandaan mo ang Panginoon ay hindi sumuko para lang mabigyan tayo ng kaligtasan na hindi mababayaran din naman. Kaya wala tayong karapatan na sasabihin tatalikod tayo sa Diyos kapag tayo ay dumaranas ng matinding kahirapan. Si Kristo habang kamatayan, iniisip niya ang Diyos. Ang tao, maiisip lang ang Diyos kapag nasa bingit na ng kamatayan o may pangangailangan. Ang tao, maaalala lang ang Diyos kapag walang-wala na siyang makakapitan. Pero kapag sagana pa, Panginoon, saka ka na, sarili ko muna. Si Kristo habang buhat-buhat ng Diyos, iniisip ka niya. Ikaw ba? Habang buhat-buhat mo ba ang pagsubok, iniisip mo ang Panginoon? O baka namang iniisip mo na bibitawan mo na ang iyong daladala? Hindi ba natin alam na kahit napagod na ang Panginoong Jesucristo, nung panahon siyang pinahihirapan, ay hindi siya umayaw, hindi siya sumuko. Kaya ayaw ng Diyos na sasabihin mong tatalikod ka na sa buhay. Purihin ang Panginoon kasi nangako siya na walang pagsubok na hindi nalalampasan. Kaya tibayan ito ng Panginoon upang ikaw ay mayroong susundan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya bago ako bababa kapatid sa entablado na ito, bago ko tatapusin ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, gusto ko lang palakasin ang loob ng bawat isa sa atin na narito ngayon, na magpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. I know sometimes we have doubts when it comes to serving the Lord, but it's not too late to overcome our weaknesses. Kaligtan sa malampasan ang ating mga pagsubok. Basta kapatid, huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo sa Panginoon at tutulungan ka niya na malampasan iyan. Ako nangarap ako, patuloy kong ipinapanalangin sa Panginoon na kung sakaling man nadaranas ako ng pagsubok gaya ng pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Patuloy kong ipinadalangin sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas na malagpasan ang lahat ng aking pinagdadaanan. At kung sakali nga na malapit na akong haharap sa Panginoon, ang sasabihin ko, Panginoon, Panginoon, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking buhay. Sumunod ako sa iyo hanggang huling ako hanggang kamatayan dahil alam ko na sobrang sakit sa Panginoon. Pag sinabi ng tao na ayaw niya ng paglilingkuran ng Diyos dahil sa siya'y nahihirapan na, kulang pa ba ang sakripisyo na kanyang ginawa para sa iyo? Kulang pa ba ang sugat at ang dugong dumanak sa krus para nang pangaalagahan mo ang kanyang sakripisyo? Ano pa ba ang pwede niyang gagawin para lang siseryosohin mo ang paglilingkod? Seryoso nang nakikiusap ang Panginoon na ialay mo na ang iyong buhay sa Kanya. Marami pa sanang gustong iligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, pero hindi iyon nangyayari kasi patuloy mong binabaliwala ang panawagan niya sa iyong buhay. Kaya isuko mo na ang iyong sarili sa Panginoon. Kung isusuko mo ang iyong sarili sa Panginoon, sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay magtatagumpay sa buhay.
Hindi lang sa buhay na ito. Hindi sa buhay pa. Ang darating, kapiling ang Panginoong Jesucristo. Kaya magpatuloy lang tayo, kapatid. Kahit mahirap, sikap, sikap, sikap. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang papapasukin ng Panginoon sa kaharian ng langit. Ang papahirin ang luha sa kanyang mata. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang ililigtas ng Panginoon. Alam ko kapatid na iba-iba ang estado ng buhay natin ngayon. Alam ko na yung iba grabe pinagdaanan ng pagsubok. Yung iba sobrang struggle mapupunta sa simbahan na ito. Pero purihin ang Panginoon dahil sa tulong ng Diyos tayo'y patuloy na nagkakagumpay ngayon. Gusto kong iwan ang aral sa araw na ito ng Diyos. Natatakot man ang pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga Romano. Pero sa bandang huli, ito'y katagumpayan ng sanlibutan laban sa kamatayan. Kaya ng kapangyarihan ng pangalawang kamatayan ng mga taong dapat na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang matakot kung dumaranas ka ng pagsubok. Dahil lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Kapag titiis mo para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Kapag nanampasan mo ang pagsubok na inyong kinakaharap, tiyak sa bandang huli, pagpapala ang inyong tulad ang sinakit ng Panginoon Jesucristo na sa huling sandali ng kanyang buhay ay pinagkatiwala niya ang kanyang Espiritu sa Diyos. Ganon din tayo. Ikaw, ako, tayo, simula ngayon hanggang sa huling sandali ng ating buhay, tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Kaya bago ka lalabas sa simbahan na ito, gusto kong malaman mo na si Kristo namatay para sa akin, para sa iyo, para sa atin. Kaya tumayo ka at ipamahagi mo ang mabuting balita na si Kristo namatay para ikaw ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang ating buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lagpas na siya. Ang ating buhay, ipahawak natin sa Panginoon. Amen? Amen. At kung ang Diyos nga ang may hawak sa ating buhay, let us all commit ourselves together to the Lord. Ang pinakahuling salita na sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Father, into your hand I commit my spirit. Yun po sa At sa ating pong pagpapatuloy. Sabi doon sa Mateo, ang hindi marunong magpatawad, hindi rin siya patawarin ng Diyos. Pangalawa na salita ni Kristo, nag-iwan po siya sa atin ng isang paalala na ang pananampalataya kay Jesucristo ay magdadala ng kaligtasan. Pananampalataya kay Jesucristo, kapatid, walang iba ang magdadala ng kaligtasan sa atin. Kaya yung kriminal na nampalataya siya kay Kristo, at hindi lang siya nanampalataya, kundi ipinagtanggol niya si Kristo Jesus. Ito na yung panahon ngayon na ating ipaglaban, kahit maraming iba't ibang mga paniniwala, pero mag-stand tayo sa paniniwala kay Kristo dahil ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Pangatlong salita doon ay naghabilin si Kristo bago siya nawala sa mundo, kapatid. Gusto ni Kristo na meron tayong spiritual family. Concern si Kristo sa ating kalagayan spiritual dahil alam niya na meron tayong struggle. Hindi tayo mabubuhay na walang mangangalaga sa ating spiritual. Amen? Mahirap po mabuhay na walang nangangalaga sa prayer, walang nagtuturo sa atin. Kaya di ba? Mahalaga po ang simbahan sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya wala tayong karapatan na lalayo sa simbahan, kapatid, dahil kung lalayo ka sa simbahan, mapapalapit ka sa kapahawakan. Amen. Uy, walang mananalangin sa'yo. Wala nang magpuprotect sa'yo kung ikaw ay lalabas sa simbahan at lalayo ka sa Diyos. Si Kristo, ha? Grabe yung pag-ibig niya sa tao. Gusto niya na kahit wala na siya sa mundo, meron pa rin titingin sa atin. Kaya mahalaga dito po sa aral na ito, ay kailangan po natin sumunod sa ating mga pastor. Amin po? Kapag binaliwala ninyo ang inyong mga leader, kapatid, ano kaya ang mangyayari sa mga member? Magkakawatak ko. Kapag masuway na member sa leader, ano mangyayari? Kayo ang magkasagot. Sumuway na ba tayo sa ating leader?
ay susuwayin pa lang pastora para maranasan. Sige, pwede namang tikman ang pagsuway para yung naranasan sa iba, siguraduhin mo lang na malampasan mo rin. Bawal po tayong sumuway sa mga pastor, kapatid, dahil sila po ay tinalaga ng Diyos para mga laga sa atin. Tingnan mo yung ina niya si Maria, hinabilin sa kanyang alagad. Di ba? Meron namang asawa si Maria. Pero doon sa alagad kasi ang gusto, ang mahalaga sa paningin ng Diyos ni Jesucristo ay ang spiritual family. Tayo po yung magsasama forever. Amen po ba? Tayo ang tunay na kapatiran pagdating sa kaharian ng Diyos. Hindi ang ating mga blood. Mga kapatid sa dugo. No? Kasi hindi natin sila kapareho sa pananampalataya. Ang sunod is yung pang-apat ay ang perseverance, patience in times of difficulties. Di ba si Kristo sinabi niya na Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Ano yung aral na ko natin doon sa nagdadala ng mensahe, kapatid? Ang gustong ipaunawa ni Kristo sa ating kapatid is, kahit pa anong dadanasin natin, sa palagay natin na parang natutulog yata ang Diyos, hindi totoo yun. Pinagmasdan ka lang ng Diyos dahil gusto niya makita kung ano talaga ang lalabas mong tunay na ugali sa panahon ng kahirapan. Kung reklamador ka ba, kung ikaw ba ay pikon, kung ikaw ba ay hindi talaga duwag, yun. So, nakikita na Diyos ang ating masaya, at pag masaya ang tao, nakakarating yan sa simbahan. Tama po? Di ba kasi masaya ka pero pagdating sa kahirapan, doon nasusukat kung mananatili pa rin ba tayo sa Diyos. Kaya di ba pinakita na ni Kristo sa krus na nagtiis siya, nanatili siya, nagtiyaga siya, at hinabaan niya ang kanyang pasensya para lang iwanan sa atin ang isang example na dapat natin itong panghawakan. Kasi kung wala tayong tiyaga sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo aabot doon sa dulo na manatiling tapat. Kapatid, sayang ginawa ni Kristo kung hindi natin ito maangkin ang katagumpayan sa kaligtasan. Sunod ay ang panglima ay tears. So ang gusto kong ipaabot dito na nakita ko po na nawaan ko, kapatid, nauhaw si Jesucristo sa ating unang pag-ibig sa Kanya. Sino dito yung na-in love? Yan o, the love of God. This month po ang tunay na love month. Bakit? Yung February na Valentine's Day, hindi yung totoong love. Yun ay fake na love. Kasi naghiwalay naman yung mga mag-boyfriend di ba? Ito yung true love. Ang buwan na ito, kaya kung tayo Kristiyano, ang February, huwag natin i-celebrate kasi pag-ibig sa mundo yun. Ang April, kapatid, ay tunay na pag-ibig ng Diyos. Dito natin i-celebrate ang tunay na pag-ibig. At ang gusto ng Diyos ay ibalik natin ang first love. Ano mo yung first love? Ano mo yung in love na in love, kapatid? Nagdidikit-dikit yan palagi kahit mainit. Kasi nagmamahalan, di ba? Pero pag nagsimba tayo, ayaw natin umupo sa pinakaharapan, doon tayo sa mga sulok-sulok. Bakit? Anong meron sa harapan? Pero pagdating sa mga bigayan, gusto natin una, no? Di ba mga kapatid? Totoo yan. Tapos unang pag-ibig sa Diyos, ang aga, alas 7 pa lang, sarado pa yung simbahan, nandoon na. Di ba? Pero pag ang pag-ibig ay wala na, ay, tapos na yung Sunday school bago darating. Yan ay sign na ang pag-ibig ay Nalalamig. kumupas. Ang pag-ibig ay nanglalamig, kaya nauhaw si Kristo. Sinabi niya, I tears. Nauhaw siya sa unang pag-ibig na gusto niya makita sa iyo. At ito'y dapat manatili. Amen? Panatilihin natin ang pag-ibig sa Diyos. Mahirap sumunod na walang pag-ibig, kapatid. Kasi para kang itulak ka na itulak, kung ayaw mo talaga, mahirap po mag-utos kung, alam mo yung kontra gusto? Susunod man, pero nagdadabog. Pero kapag gusto mong gawin, kahit walang utos, memorize mo na ang iyong gagawin. Nasaan ang ating unang pag-ibig? Di ba sa isang relasyon, pag mawala ang unang pag-ibig, kapatid, yung pag-ibig na pwede kayong maghiwalay. Amin po? Kaya huwag nating hayaan. Ang sunod ay ang mission, responsibility. Ano ang mission ni Kristo sa mundo? In-explain kanina. Ulitin ko kasi meron siya hindi nabanggit na ginawa ni Kristo sa mundo. Anong ginawa ni Kristo sa mundo, kapatid? Binigay niya ang kanyang buhay, sumunod siya sa kalooban ng Ama,
At ginawa niya example ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagtuturo, pangangaral, paghahayo. At during siya ng hayo, kapatid, nagpagaling siya ng mga may sakit. Gumawa siya ng mga himala at kababalaghan. Ipakita lang na ang itong mangyari na to ay kaya natin gawin kung tayo manampalataya sa Diyos. Di ba binuhay niya yung patay, si Lazaro? Nakakita ang mga bulag at nagpatawad si Kristo sa lahat ng mga makasalanan. Nagturo siya ng kapatawaran. Nagpabautismo siya sa tubig. Maraming example si Kristo na iniwan sa atin dahil ito yung kanyang misyon. Kaya sinabi niya, di ba? Tapos na, naganap ko na. Tayo kapatid, ano kaya natin gagawin para maganap ang misyon natin sa mundo? Meron tayong misyon eh. Di ba ang pinakauna ginawa ni Kristo, naghayo siya. Siya ang pinakauna naghayo bago tayo. Kasi nauna siya maghayo bago ang apostoles at after doon tayo na po. So ang ating gagawin, ating tapusin ang misyon sa mundo ito para pagharap sa Diyos, wala tayong pagsisisihan. Amin po? Malapit na po tayo, hindi na makahayo kasi pag itong gobyerno, ibaba na yung batas. So bill, yung bill na 1869 ba yun? Na kapag mangaral ka about sa bakla at tumboy, ikukulong ka. Nawala na mangaral. Kaya rapture na. Diba? Bawal na mangaral kasi hulihin ka. Kapag mangaral ka about sa mga bakla at saka tumboy, ikaw ay ikukulong. Wala ng freedom sa salita ng Diyos, kapatid. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Ang daming tao na nabulag sa katotohanan at ito ang ating misyon, ating ihayo ang salita ng Diyos. Sunod ay ang pangpitong salita ay commitment to God. Grabe no, nakakaiyak yung mensahe ng ating magpapastor din yan si Efren. Para bang yung mensahe niya, pinatamaan niya yung mga pastor, parang ang sarap, ang hirap umilag. Kasi commitment, kapatid, hindi yan biro. Pag ikaw ay nag-commit na magpastor ka, ay harapin mo kung ano ang dapat mong harapin. Hindi ka duwag. Walang duwag na makapasok sa langit sa Revelation 21 verse 8. Alam mo na doon, ang mga duwag, dapat inuna yung mga mamamatay tao, ang inuna doon, ang mga duwag. Pakitaas ng kamay sa mga duwag. Duwag. Pastor, under ako sa asawa ko, hindi yun. Hindi yung kaduwagan na tumatatakbo kapag nagalit ang asawa mo, hindi yun. Ang kaduwagan dito ay kapag hindi mo ipaglaban ang katotohanan. Maglingkod ako, pero pagdating sa pagsubok, ayaw ko na. Walang duwag sa Panginoon, kapatid, dahil ang Espiritu ng Diyos ay matapang. Kaya, bawal sa isang tao na mag-commit tapos hindi niya gagawin ang kanyang pangako dahil sa Diyos yan. Yung iba nito, Lord, gusto ko magpastor, tapos hindi ginawa. Ay, ano nangyari? Binigyan ng problema. Lord, sige, magpastor na ako. May mga sakit, kapatid, na hindi may paliwanag. Grabe, x-ray, lahat, chinik up na, naka-third opinion na ng doktor, first, second, third, walang makita. Alam mo ang gamot dyan, brother and sister? Yung sakit na walang nakikitang findings? Yes, Lord. Gagaling yan. O sa Leyte, mayroong pastor doon. Sinabi ni Pastor Iman, magpastor ka, may sakit siya sa heart enlargement. Na-hospital, ganyan. Tapos na-realize na, ano nangyari sa akin? Ba't ganito hindi ako gumagaling-galing? Kasi nangusap ang Diyos, magpastor ka. Nilalabanan niya. Pero nung sinabi niya, yes Lord, ay gumaling agad. Sino dito may sakit? Baka ang gamot yan ay yes Lord. Napakamurang gamot. Walang operasyon. Walang gastos, walang x-ray, wala lahat. Yes, Lord lang, gagaling ka na. Bakit? Kakaunti ang manggagawa ngayon. Marami ng taong makasalanan at kakaunti ang manggagawa. Huwag tayong matakot, kapatid. Huwag nating hayaan na pag nasira na ating katawan, kalahati na natin gumagana sa natin, magpastor na po ako. Huwag naman ganun. Bibigyan natin ng Diyos ng tira-tirang buhay, tira-tirang lakas, habang malakas pa pumalingkod tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang mensahe ng Panginoon. Ang pinaka-resulta po sa pag-ibig ng Diyos ay nagsakripisyo si Kristo. Ang meaning po ng sacrifice, kapatid, ay sabi dito sa Old Testament po, something offered in worship. In Old Testament, sacrifice express repentance from sin and obedience to God. Pag sinabing sakripisyo ang ginagawa mo,
ay dapat meron kang i-offer kay God. Jesus Christ became our sacrificial lamb so that we could receive God's gift of grace which takes away our sins. Sacrifice can also be individual commitment to God. So kung magsakripisyo tayo kay God dahil nag-commit tayo sa Kanya. Si Kristo po yung una nagsakripisyo sa atin. Ano ang makita natin na ginawa ni Kristo, kapatid? Sakripisyo, humility, humbleness, at saka obedience talaga. Na ito yung gusto na makita ng Diyos sa ating mga buhay. So nawa, bago tayo lalabas sa simbahan na ito, bago na tayo, bagong lakas, bagong pag-asa, bagong ikaw. Parang New Year lang, no? So dahil ng New Year, puro New Year resolution ba na nangyari ngayon? Baka ngayon na, kapatid, ang tunay na pagbabago. Huwag tatalikod, huwag susuko, malapit ang babalik si Kristo. Kaya tayong lahat ay tatayo, mga kapatid, at atin pong handugan ang